Nahiya lumabas si Haring Araw kaya ayan makulimlim at madilim-dilim ang kalangitan. Pero kailangan ko pa rin umalis. Pero bago yan, gumawa muna ako ng abukado para ipakain ko kay Babe. Para na rin pala ito sa aming lahat. Tulog nga pala dyan si Babe. Pero maya-maya lang ay nagising din siya. Morning, Dad. Muscovado sugar nga pala ang gamit ko dito. Gawa ito sa sugarcane. At nilagyan ko na rin ng all-purpose cream. Mas masarap kasi pag all-purpose cream ang gamit. Nagustuhan nga rin ni Babe. Ilang beses na rin kasi ako gumawa nito. Pagkatapos kong hinalo ay dinivide ko na rin ito para sa aming apat. Pagkatapos ko hinati-hati ang avocado para sa aming apat, gumawa naman ako nitong itlog para naman pala ito sa lunch ni Babe. Kailangan kasi ni Babe kumain ng puti lang, kaya kailangan ko tanggalin ang yellow. Bali, ilalagay ko lang pala ito sa tinapay. Bali, egg white sandwich na ang kalabasan nito. Ayan si Babe, oh, pangiti-ngiti lang. Nilagyan ko nga ito ng jam bago ako naglagay ng itlog. Gusto kasi ni Babe na kumain ng itlog pero kailangan may jam. Siyempre, hinati ko na rin para hindi mahirapan si Babe mamaya kapag ready na siyang kumain. Tapos ay nilagay ko na nga ito sa table. At ayan na, ready na ang pagkain nilang tatlo. Dahil na busy ako kakagawa ng abukado at ng pagkain ni Babe, nalimutan ko may ginawa pala akong coffee. Pero dahil lumamig na, kaya inubos ko na lang, isang tungga lang talaga. Ay naku, ubos ang kape, malamig na. At kinain ko na nga rin pala ang aking parte na abukado bago ako umalis. Pupunta nga pala ako ngayong araw sa clinic. Kailangan ko kasi kunin doon ang heart result ko. Bali nung Sunday pa yon pero gusto ko lang makuha para naman alam ko kung normal ba ang puso natin. Although sabi sa akin ay okay naman daw pero still gusto ko pa rin makuha ang result ng ating puso. At ito na nga ay ready na tayong umalis. Lumabas nga pala si Haring Araw pero konti lang kaya naman nagamit ako ng sunglass at meron din akong pang protection para sa aking face kasi medyo mainit pero konti lang, hindi siya ganon kainit. Tara, alis na tayo. Hindi nga pala kalayuan ng clinic dito sa amin, kaya okay lang. Pero syempre, drive safety and slowly pa rin. Pagdating ko ng clinic, dito na ako nagdiretso sa cashier at nagtanong na rin ako ng bill namin dahil mayroon kaming bill na hindi nabayaran. At saka tinanong ko na rin ang heart result ko. Hawak na nga nila ang heart result ko pero bukas ko pa makukuha kasi kailangan pa daw i-pounding, bouncing, ewan nakalimutan ko na. Hay, ganito na talaga kapag nagkaedad na. Katapat ng clinic naman ay ang church. Kaya naman naisipan ko may kailangan pala akong itanong about sa concern ng certificate. Naalala ko kasi na nagkumonyo ng anak ko pero wala siyang or wala ako natanggap na certificate. Pero nangulikta sila ng baptismal at dito ko nga nalaman na hindi daw pala sila nagbibigay ng certificate noong March. Ang mahalaga daw ay nakakomunyon ang bata, which is okay naman din sa akin yon. Ngayon lang daw kasi talaga sila nag-release ng certificate. Nakita ko kasi ng ibang kilala ko nagkomunyon ang anak nila pero meron silang certificate. Yun nga lang yung sa akin, nagkomunyon ng anak namin nung March, hindi pa sila nag-release ng certificate noon. After ko makausap yung babae, nagpunta na rin ako dito sa kay Jesus para na rin mag-pray. Siyempre, kailangan ko ng gabay, kailangan ko ng guidance din para siyempre pampalakas loob. Sunod naman ay kumain nga ako dito sa Chicken Inasal dito sa may Balabag. Nakikita ko lang itong page nila sa may Facebook pero ngayon ay nandito na ako, napupuntahan ko na. Lutong Pinoy nga pala sila dito dahil may nakikita akong pinakbet, meron din silang Bicol Express, basta Lutong Pinoy sila dito. Pag na-miss nyo ang Lutong Pinoy, punta lang kayo sa Chicken Inasal. Siyempre, nag-order na rin tayo at 20 minutes nga daw bago darating ang ating food. Ito naman ang itsura ng kanilang restaurant dito sa loob, napaka-aesthetic, ang ganda ng view. Tapos parang ano lang, parang alam mo yung parang 80s ang style kasi yung mga window-window. At dahil medyo mainit, kahit na hindi naman sobrang init, pinaandar na natin ng electric fan. Siyempre, naging waitress tayo noon. Kaya gawin na lang natin sa sarili natin kung kaya naman natin magpaon ng electric fan, di ba? Nauna nga pala dumating ang ating shake. Nag-order ako ng mango shake. Sunod naman na dumating ay ang in-order kong chicken na paa na may kasama na ring atsara. Tikman na natin isa-isa guys. Pero gawa muna tayo ng sauce para mas masarap.
Siyempre kailangan ng kanin mayroon din para mas malasado talaga. Masarap ang chicken oil nila lalo na kung ihalo sa kanin na kasabay ang toyo, tsaka mas masarap din ang atsara nila dito, lalo na ang manok. Parang mang-inasal lang din. Pagkatapos ko nga kumain, pumunta ako dito sa motorbike shop kasi nung gabi ginamit ko ang motorbike, hindi na umilaw ang ilaw. Siyempre, kailangan kapag nagbiyahe tayo ay for our safety na rin. Kaya kailangan may ilaw, lalo na sa gabi. Pinaayos ko nga ito at pinapalitan na ng ilaw. Tapos ito na, ayan na, maliwanag na sa gabi kapag nag-drive ako. Pagdating ko sa bahay, nakakain na daw si babe at agad ko naman chinek ang kanyang BP. May iinumin kasi siyang gamot. Yung gamot na iniinom niya ay para naman sa kanyang pamamanas. Ito ay nagpapalabas ng fluid or maiihi niyang fluid para mabawasan naman ang kanyang pamamanas. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog. See you ulit next time!